Magandang umaga. Bago tayo magsimula, maaari bang tumayo ang lahat para sa ating panalangin? Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. Amen. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Bago tayo upo, maaari bang tingnan ang ating ilalim ng upuan kung mayroong mga basura? Pulutin natin ito at iayos ang mga halay ng ating upuan. Sa ganon, komportable tayo makinig sa ating guro. Bago tayo magsimula, maaari bang matanong ang ating sekretarya kung mayroon bang lumiban sa ating klase ngayon? Mahusay! Ako'y nagagalak dahil walang lumiban sa ating klase ngayon at kompleto tayo. Bago naman tayo dadako, meron akong mga alituntunin na dapat nating sundin o dapat mong sundin. Una, itaas ang kanang kamay kapag gustong sumagot. Pangalawa, manatili sa inyong upuan. Pangatlo, sundin ang mga tagubilin. Pang-apat, makinig ng mabuti sa guro. Naiintindihan niyo ba kung ano ang alituntunin? Mahusay at magaling. Bago tayo magsimula, maaari bang matanong ko ang isa sa inyo o dalawa sa inyo kung meron pang nakakaalala ng ating nakaraang topic? Si Ginoong Joash, ano ang iyong naaalala? Mahusay at hindi mo nakalimutan at naaalala mo pa kung ano ang ating nakaraang topic. Si Ginoong JV. Magaling! Dahil alam niyo pa at naiwan talaga sa kanyang puso at isip kung ano ang ating napag-aralan nung nakaraan. At bago tayo dadako sa ating panibagong aralin, pwede kayo kumuha ng sangkapat na papel at sagutan ng ating aktibidad. Paglalahad ng dating kaalaman. Kumuha ng sangkapat na papel at sagutan ito. Bibigyan ko lamang kayo ng 2 minuto para sagutan ng ating gawain. Panuto. Isulat ang tama kung wasto at ipahayag wasto ang pahayag at mali kung hindi. Bawat numero, bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto para sagutan. Tapos na ang iyong 3 minuto, maaari nyo bang magpalitan ng papel sa inyong katabi at tsukan natin kung tama ba ang inyong mga answer. Susi ng pagwawasto. Una, tama. Pangalawa, tama. Pangatlo, mali. Pang-4, tama. At pang-5, tama. Maaari pang malaman kung sino nakakuha ng mataas na score. Mahusay, palakpakan nyo ang inyong mga sarili. At bago naman tayo dadako sa ating panibagong aralin, meron tayo dito layunin. Maaari nyo bang basahin kung ano ang ating layunin? Sa pagtatapos ng aralin, ang mag-aaral ay inaasahan, una, matutukoy ang absolute o relative rotation ng asya sa pamamagitan ng pagmamarka sa blankong mapa na hindi makababa sa 8 o 10 na tamang sagot. Pangalawa, makakagawa ng isang mini poster na nagpapakita ng ugnayan ng hierografiya, pamumuhay ng mga tao sa Asya na may kumpleto at organisadong idea batay sa rubrik ng guro. At huli, nakapaglalarawan ng lokasyon, anyong lupa at anyong tubig at epekto ng hierografiya sa pamumuhay ng isang bansang Asya sa pamamagitan ng pagsulat at ng maikling sanaysay na may hindi bababa sa 4 na wastong detalye sa loob ng itinakdang oras. Naiintindihan niyo ba ang ating layunin? Magaling! At dahil dyan, dadako na tayo sa paglalahad ng layunin. Basahin at unawain ang layunin ng aralin at ng ipakita ng guro. Sagutin ang bakit mahalagang malaman ang lokasyon at katangian ng pisikal na kontinente. At ibahagi ang inyong opinyon. Nakikita niyo ba kung ano ang ating larawan? Mahusay dahil nakita niyo.
May bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para tignan, i-analyze kung ano ang nasa larawan na ito. At pagkatapos dyan, babalik tayo sa ating tanong. Bakit mahalagang malaman ang lokasyon at katangian ng pisikal na kontinente? Ibabalik ko naman sa larawan. Tapos na ang 5 minuto. Maaari ko bang tawagin? Tapos na ang 5 minuto. Maaari ba ako o meron bang magbubuluntaryong itaas ang kamay kung ano ang kanilang mga opinyon? O may bahagi niyo ba ang inyong sariling opinyon? Binibining Charmel. Magaling, napakahusay ng iyong sagot. At dahil dyan, bigyan natin ng ibang bagsak. Isa pa. Binibining Fe. Magaling. Alam nyo kung ano ang inyong mga opinion at na-comprehensive nyo ito na isagot sa akin. Bigyan mo ang iyong sarili ng ibang bagsak. At huli, isa na lang. Ginoong Mark. Napakagaling ng iyong sagot. Bigyan mo ang iyong sarili ng ibang bagsak. Dahil alam nyo o nasilip nyo ba o meron ng glimpse ang ating panibagong aralin, dadako naman tayo sa paglinang at pagpapalalim. At dito ang panuto. Ang kontinenteng Asya. Paksa ang kontinenteng Asya. Pagtukoy, pagmamarka at pagsuri ng mga katangiang pisikal ng Asya sa pamamagitan ng mapa. Panuto. Tukuyin at isulat sa tamang lokasyon sa blankong mapa ng Asya ang mga sumusunod. Himalayas, Ilog Yangtze, Disyerto ng Gobi, Abrarian Peninsula, Pilipinas. Pangalawa, pagkatapos tukuyin ang mga ito, hulayan ng bawat anyong pisikal sa sumusunod na gabay. Una, kayumagi kung kabundukan ito. Pangalawa, dilaw kung disyerto. At asul naman kung tubig. Meron dito sa aking PowerPoint ng color ng asul, dilaw at kayumanggi. Pagkatapos makulayan ng mapa, sagutin ang sumusunod na tanong sa iyong sagutang papel. Una, ano ang napansin niyo sa lawak ng Asya? Pangalawa, paano nakakaapekto ang mga anyong lupa at anyong tubig sa pamumuhay ng tao? Bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto para sagutan nyo ang inyong mga mapa at kulayan. Bibigyan ko kayo ng isa-isa bawat mapa. Sagutan nyo na kaagad dahil 10 minuto lamang ang aking ibibigay sa inyong oras. Tapos na ang 10 minuto. Maaari niyo bang ipasa sa akin ang inyong mga papel at mapa para matsikan natin mamaya? At bago tayo dadako, papakita ko lang sa inyo ang glimpse o susi ng pagwawasto. Una, Himalayas o kabundukan. Pangalawa, matatagpuan sa Timog Asya sa pagitan ng India, Nepal at China. Ilog Yangtze, anyong tubig, matatagpuan sa bansang China sa silangang Asya. Disyerto ng Gobi o disyerto matatagpuan sa Mongolia at hilagang bahagi ng China. Abrarian Peninsula, Tangway, anyong lupang matatagpuan sa kanlurang Asya at binabibilangan ng Saudi Arabia at mga karatig bansa. Ang Pilipinas naman, ang ating tahanan,
kapuluan o napapaligiran ng anyong tubig, matatagpuan ito sa Timog Silangang Asya. Dapat sa inyong mga illustration paper na ibinigay ko sa inyo, dapat ganito ang color o mukha ninyong ginawa. Nakuha niyo ba ito? Mabuti at mahusay, napakagaling niyo talaga. Bigyan niyo ang inyong sarili ng 10 bagsak. At dahil dyan, nadako na tayo sa ating dagdag na kaalaman. Ano ang lokasyon ng Asya? Ang lokasyon ng Asya ay ang pinakamalaki at may pinakamaraming populasyon sa lahat ng kontinente sa daigdig. Matatagpuan ito sa silangang bahagi ng mundo at sumasaklaw sa malaking bahagi ng hilagang hemisfero. Sa tiyak na lokasyon o absolute location, ang Asya ay matatagpuan sa pagitan ng humigit kumulang at humigit kumulang 10 degree timog hilagang at 80 degree hilagang latitude at 25 degree silangang hanggang 1.0 kadlurang latitud. Mga kaugnayan lokasyon o relative locations na papalibutan ito na Europa sa kanluran, karagatang Pasipiko sa silangan, karagatang India sa timog, at karagatang Arctic sa hilaga. Dahil sa lawak ng sakop nito, siyak na kakaiba ang klima, kultura, pamamaraan ng pamumuhay ng mga tao, kagaya ng relihiyon sa Asya. At dahil malaki ang Asya, isa-isahin natin kung ano ang mga anyong lupa, tubig at bundok. Una ay ang anyong lupa ng Asya. Ang Asya ay iba't ibang anyong lupa na may malaking impluwensya sa pamumuhay ng mga tao. Una, kabundukan. Matatagpuan sa Asya ang kabundukang Himalayas, ang pinakamataas na hanay na kabundukan sa mundo. Dito matatagpuan ang bundok Everest na pinakamataas na bundok sa daigdig. Malaki ang epekto ng kabundukan sa klima, pagsasaka at transportasyon ng mga tao. Dito na natin makikita ang pinakamalaki at pinakamataas na kabundukan sa Asya. Pangalawa, disyerto. Ang disyerto ng Gobi at ang Iberian Desert ay ilan sa mga malawak na disyerto sa Asya. Dahil sa kakulangan ng ulan sa mga lugar na ito, limitado ang pagsasaka, kaya ang pangunahing kabuhayan ay pag-aalaga ng hayop at pagmimina dito sa Asya. Pangatlo, kapatagan. May malawak na kapatagan din sa Asya. Angkop sa pagsasaka. Ang mga kapatagang malapit sa ilog ay may matabang lupa, kaya dito umusbong ang maraming sinaunang kabihasnan. Alam naman natin dito sa Asya na more on agriculture. Nabubuhay tayo sa pagsasaka, pagmimina, at marami pang iba. Dahil malusog tayo sa agrikultura dito sa Asya. Pangatlo naman, dadako naman tayo sa mga anyong tubig ng Asya. Malaki ang pinagampang papel ng mga anyong tubig sa pag-unlad ng kontinente. Una, mga ilog o ilog Yangtze sa China at ilog Indo sa Timog Asya ay may mahalaga sa pagsasaka, transportasyon at pang-araw-araw na pamumuhay ng mga tao. Maraming sinaunang kabihasnan ang umusbong sa tabi ng ilog dahil sa supply ng tubig at paglaba ng lupa. Meron din tayo mga epekto ng hidrografiya sa pamumuhay. Hindi lang basta-basta agrikultura, meron din nakaka-apekto din ito sa ating pamumuhay. Ang lokasyon ng mga katangiang pisikal ng Asya ay may malaking epekto sa una, uri ng kabuhayan, pagsasaka, pangingisda at pagmalakalan. Pangdalawa, uri ng tirahan. Pangatlo, paraan ng transportasyon. Pang-apat, pag-usbong ng sinaunang kabihasnan. Hindi naman lahat sa Asya is developed country. Meron ding developing country kagaya ng Pilipinas na nakaka-apekto din ito sa pagsasaka, pangingisda at kalakalan ng mga tao at lalong-lalo na sa pamumuhay ng mga tao dito sa Pilipinas. Kasi ang Pilipinas lamang ay hindi pa developed country.
We are here at developing country. Kaya meron ding hamon na hinaharap ang Asya at sa pamumuhay ng mga tao. Naiintindihan niyo ba kung ano ang ating aralin at nagustuhan niyo ba ito? Marami ba sa inyo marami ba sa inyo nasasayahan kung ano ang ating panibagong aralin? Mahusay, masaya din ako dahil nakikinig kayo lahat sa akin. Bigyan nga natin ng ating sarili ng ibang bagsak. At dahil kung nakikinig talaga kayo sa aking diskusyon, meron tayong paglalahad. At ang title nito ay Asya Adventure Tuklasin Mo. Paano to? Gumawa ng mini poster sa isang bond paper. Ipakita ang ugnayan ng mga sumusunod. Hierografiya, anyong lupa, tubig, pamumuhay, o kultura. Maaari kang gumamit ng drawing, simbolo, o kulay para mas malinaw ang ugnayan at siguraduhin na tama at kumpleto ang impormasyon, maayos o malikhain ang pagkakaayos, malinaw at madaling maintindihan at ipaliwanag, ipasa ito ng pagkatapos ng 10 minuto. Bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto para gumawa ng Asya Adventure Tuklasin Mo. Ang talaga bang nakikinig kayo sa inyong guro? O gusto niyo ba ang ating panibagong topic? Karagdagang paalala. Pumili ng isang bansa sa Asya at ipakita kung paano maaapektuhan ang hierografiya sa pamumuhay ng kultura ng mga tao. Yan ang ating karagdagang paalala. Tapusin niyo yan bago tayo aabot sa 10 minuto. Maaari ko bang maglibot-libot kung lahat ba ay gumawa ng ating paglalahad o pagtataya? Bakit hindi ka gumagawa? Gumawa ka. Tapos na ang inyong 10 minuto, maaari nyo nang ipasa ang inyong mga gawain. Magaling at mahusay dahil nagawa nyo ng malinis at maayos. At dahil naman dyan, dadako na tayo sa pagtataya. Bago matapos ang ating aralin, meron tayong pagtataya. Panuto. O ang title ng ating pagtataya, Hierografiya ko, buhay ko, isa itong sa lista. Panuto. Ano ang lokasyon na napiling bansa or absolute or relative location? Pangalawa, paano ang isa o dalawang anyong lupa o anyong tubig na matatagpuan dito? Pangatlo, paano maaapektuhan ang hierografiya sa kabuhayan ng mga tao? Pangapat, ano ang impluwensya nito sa kultura o paraan ng pamumuhay? Maaaring isulat sa long bond paper, siguraduhing malinaw, organisado, at may klaritong halimbawa. Meron tayong mga tala o criteria na masid sa alinman ang sumusunod. Estratehiya, kagamitan, pakikilahok ng mag-aaral o interaksyon. May inam na mga saguting gawain at suliranin ng isyo. Maaari nyo na picturean gamit ang inyong mga cellphone o anumang gadget meron kayo dyan para mapadali ang inyong mga gawain at sa ganun hindi na kayo susulat pa. Ipapasa nyo ito sa ating susunod na pagkikita. At sa muli, maraming salamat dahil lahat kayo mayroong kooperasyon at nakikinig talaga. Nagagalak ako dahil lahat sa inyo ay magagaling at bigyan natin ng sarili ng 3 bagsak. At sa susunod nating pagkikita, maraming salamat. Bye!